Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Niyanig po ng magnitude 6.1 na lindol ang Metro Manila at ilang pambahagi ng Luzon ngayon lang hapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PMOS, naitala ang sentro ng lindol sa Castillejos, Zambales. Mas malakas naman ang pagtaya ng US Geological Survey sa lindol na rumehistro sa kanila ng magnitude 6.3. Kabi-kabilang pinsala ang naidulot nito sa iba't ibang lugar. May mga nasirang mga infrastruktura at mga kalsada sa ilang expressway. Sa Pampanga, may arko at simbahan pang nasira. Dahil sa lindol, tumigil ang operasyon ng MRT. Marami ng mga nag-oopisina ang lumabas ng kani-kanilang gusali. Pati ang tubig mula umano sa swimming pool sa rooftop ng isang gusali natapon. Naputulan din ng supply ng kuryente ang ilang probinsya. Alamin po natin ang pinakahuling impormasyon tungkol sa lindol na yan. Nakatutok live sa mismong tanggapan ng Philippine Institute for Volcanology and Seismology, PBOS, si Rafi Tima. Rafi, anong balita dyan sa PBOS? Mike, Vicky, Atom, 6.1 magnitude nga naitala ng PHIVOLCS na lakas nitong lindol na magnitude ng epicenter nga ay sa may Castillejos, Zambales. Sa ngayon daw ay kumukuha pa ng observational data itong PHIVOLCS para naman malaman yung eksaktong intensity nitong lindol, pero hindi rin tataas ito ng 6 intensity. Lalo na dito sa may malapit sa epicenter na sa may Castillejos, Zambales. Ayon pa sa PHIVOLCS ay wala namang danger ng tsunami at wala nga silang initial na tsunami alert, lalo pa sa lupa nangyari itong lindol. Sa ngayon ay hindi pa rin nila ma-determine kung anong fault yung gumalaw dito sa earthquake na ito. Bagamat ang isa sa mga pinaghihinaan nila, ito yung IBA fault. Bagamat pwedeng may localized fault daw dito sa may Castillejos, Zambales na po pwedeng gumalaw. Pero ngayon ay kumukuha pa sila ng additional data patungkol dito. Ayon pa sa PHIVOLCS ay wala pa naman silang inaasahang major damage patungkol sa lindol na ito. Bagamat ngayon inaasahan pa nga raw nila at kinukuha pa nila yung karagdagang mga detalye mula sa kanilang mga field units, lalo na so may malapit sa may epicenter na Castillejos, Zambales. Pero hindi na raw magtataka kung may mga damages na malalaki diyan naman sa may paligid nitong epicenter, lalo na hanggang umabot ng Bataan at Pampanga dahil malapit lamang ito dun sa epicenter na Castillejos, Zambales. Hindi raw aakyat nga ng intensity 6 itong naramdaman na intensity ng lindol, bagamat dito sa Metro Manila ay pwedeng hanggang 4 hanggang 5 yung naramdamang intensity nitong lindol. At para sa mga karagdagan pang update nitong nangyaring lindol kanina, makakausap natin ang Deputy Director ng PHIVOLCS na si Bart Bautista. Magandang gabi po. Kumusta po yung update at nakailang aftershocks na po yung lindol after nitong 5/11 na earthquake? So far, pumapatak na sa 17 aftershocks ang nai-locate ng PHIVOLCS. Continuously pa dumadami, continuously na nagpa-process tayo ng mga data. No? Yung 17 yung na-locate pa lang yan, pero may mga na-record pa na mas marami. Sa 6.1 na magnitude na lindol, ilan po yung inaasa nating aftershocks? Base sa experience natin sa mga past earthquakes na ganito yung range ng magnitude, posibleng umabot sa mga 100 events yan in a span of 1 week or more, no? 1 or 2 weeks. Ano po inaasahan natin doon sa mga may area na malapit dito sa epicenter, lalo na sa Castillejos area? Kasi binanggit nyo, dapat mag-iingat pa rin sila dahil sila malapit doon sa epicenter ng lindol. Yeah, doon sa areas na malapit sa epicenter, kapag yung mga buildings nyo ay na-obserba nyo na may mga damages na, may mga cracks na sa walls at saka sa mga columns and beams, kailangan mag-ingat tayo. Kung pwedeng wag na tayo munang mag-spend ng night doon sa loob ng building. Kung meron tayong tent o meron tayong tolda na pwedeng itayo or merong building na light materials na pwede nating lipatan, doon muna tayo magpalipas ng gabi. Ano? At doon sa mga building naman na walang masyadong damage, iwasan lang natin na nag-i-stay tayo doon sa mga malapit sa mabibigat na cabinets or yung mga may mabibigat na bagay na pwedeng mahulog sa atin. Lumayo tayo sa mga window glasses, mga glass windows. I-secure natin yung place kung nasaan tayo nag-stay most of the time. Ano? Dito naman po sa Metro Manila, Any falling objects. sa Metro Manila naman po, anong abiso natin sa mga residente, lalo na yung mga nakatira sa mga matataas na building? Bagamat intensity 4, tama po ba yung naramdaman lang dito sa Metro Manila? Sa ngayon po, wala tayong inaasahan na aabot yung mga 好神经的小夜灯。
Lilipat yung earthquake dito sa Metro Manila. Usually, ang aftershock, confined sila doon sa epicentral area, malapit doon. Ano? Hindi sila lumalayo doon sa kung saan yung nangyari yung lindol. So sa Metro Manila, may experience lang natin yung mga ground shaking. Ano? Dapat, pag medyo malakas ang ground shaking, huwag tayong magpanic. Doon sa mga high occupancy building, ang usual problem din yung pag nagpanic yung mga tao, nagkaka-stampede, especially sa mga malls, sa mga sinihan. Dapat, calm lang tayo, huwag tayong magpanic, iwasan natin yung lalabas tayo ng mga bilisan na mayroon pang ground shaking. Hintayin natin uminto yung ground shaking bago tayo lumabas ng building. Kanina po pagkatapos ng lindol ay nag-issue kagad kayo na wala namang tsunami. Again, mula po sa PHIVOLCS, ano po yung advice niyo? Kasi may mga lugar daw na medyo nagpapanik dahil may na-observe sila sa karagatan. Ano pong advice mula sa PHIVOLCS? Ito pong earthquake na nangyari, nasa lupa yung epicenter at wala sa dagat. And then yung magnitude range niya, magnitude 6.1, below yun dun sa level ng magnitude na nakaka-generate ng tsunami. Para maka-generate po tayo ng tsunami, dapat malaki po yung magnitude natin, mga 6.5 pataas. No? Usually, pag 7.5 pataas, yun yung sure tayo na depende sa displacement kung vertical o horizontal. Rafi, maaari bang makausap si Direktor? Pag nadi-displace vertically yung seafloor, yun yung nakaka-generate ng tsunami. Rafi, pwede bang makausap si Walang Direktor? possibility. So walang pamalinaw po yun, walang possibility of an tsunami. Meron po katanungan mula sa studio mula kay Mike Enriquez. Magandang gabi Yes, po, Mike. Direktor. Si Mike Enriquez po ito. Direktor, marami Yes, po magandang gabi, Mike. Okay, marami po ang nagtatanong at nag-aabang sa mga aftershock. Ito pong klase ng lindol na ito at itong lakas na ito na 6.1, meron na bang tayong paraan para malaman kung ganong kalakas yung mga susunod na mga aftershock, Direktor? Definitely po magkaka-aftershock. Sa ganitong range of magnitude, maraming aftershock tayong in-expect. Ang hindi lang natin malaman kung ito ba yung main shock na o foreshock. Isa sa limitation po yan ng science ng earthquake. Wala pa tayong technology na malaman natin kung ito na ba yung main shock o foreshock lang ito. So dapat maging maingat tayo palagi kasi pwedeng may isang event na mas malakas pa dito yung mangyayari. Hindi natin ma-discount yung possibility.